Takpan niyo na! Dali! Saan niyo nakuha ang kwintas na to? Carmen ang pangalan niya! Phineas, ikaw nawawala akong anak. What? Are you telling me magpapauto ka din sa kanya? Francis, sa ngayon panghawa ko muna yung salita ko. Alam ko na ang totoo. Ipaglalaban na kita, Tatat. Kasi palanggata ka. Lungkot ka lang, Francis. Pero alam hindi mo kailangan para mawala yung lungkot mo. Hindi pa rin ako susuko, Kuya The Boy. Bigo ako ngayon, pero itutuloy ko yung panunuyo ko kay Tata. Alam nyo, maganda naman yung pakiramdam ko nito mga nakalipas na araw. So kaya sana maganda yung resulta ng lab test ko, no? Sana nga po, Nay. Oh. John Paul. Parang may problema ka. Wala naman. Kachat ko rin si Tito Nilo. Tinatanong niya kasi ako kung interesado akong trabaho sa Bali, Indonesia. Uy, magandang oportunidad yan. Gawin mo yun habang bata ka pa't malakas ka pa. Malakat ka, John Paul? Yung nga binag-binag ko pa. Tsaka, baka malungkot din. Siyempre, nandito sa Iloilo ang pamilya, pati mga kaibigan ko. Nandito kayo. Nandito ka. Ha? Ha? Wala. Sabi ko kay Tito Nilo, bigyan pa niya ako ng ilang araw para pag-isipan to. Ay, magandang araw po. At eto na po ang resulta ng lab tests nyo. And good news. Normal naman po ang lahat. Your kidney is working fine. Maraming salamat. Oh, po, good news nga ako. Dok, pwede po ba akong magtanong din? Tatanong ko lang po sana kung sino po ba yung nag-donate ng kidney kay nanay, tsaka sino po yung tumulong para matuloy po yung operasyon niya. Gusto ko po kasi magpasalamat ng personal eh. Pasensya na po kayo pero hindi ko may bibigay mga pangalan nila. Confidential information po talaga yun. Sige po, salamat. Importante, okay ka na, Nay. Doc, may kailangan pa ba akong isang... Just here. Thank you for doing this, Doc. I mean, Tito Ramir. You know, we've been waiting so long for the kidney transplant of Mrs. Magbanda. They just left, by the way. And Wapa is doing well. She'll be okay. Hindi nire-reject ng katawan niya yung kidney. Sus, Ginoo. Si Francis Kali yung nagbulig sa amon. Siya yung dahilan kung bakit nakapag-opera si nanay. Talagang hinahanap niya pala ako. Tinulungan niya kami. Uy, Papa! Oh, ang dami ng message ni Sir Francis sa'yo. Ba't mo pinapansin? Gusto niya daw makipag-usap sa akin. Gusto makipag-ayos, gusto makipagkita. Sinusuyo ako. Kung ano ang problema mo? Inubusan na kasi ako ng dahilan para magalit sa kanya eh. Tapos narinig ko pa na siya pala yung gumawa ng paraan para makapagpa-kidney transplant si Negwapa. Kung nagtanim ka ng galit at humihingi siya ng second chance, hindi ba ikaw yung malido? Paano kung ginagawa niya lang yan kasi alam niya may kasalanan siya? Na hindi niya pinaniwalaan yung mga sinabi ko. Alam mo, nagigilty lang yan eh. At para mawala yung guilt na nararamdaman niya, susuyuin niya ako. Di ba nga, trinato niya ako at pinagtabuyan niya ako para akong kriminal? Di lalo ngang dapat na mag-usap kayong dalawa
At least, kung hindi man kayo magkaayos, gumaan man lang yung bigat na nararamdaman mo sa sarili mo. Isa lang masasabi ko sa'yo. Torfe ka. Period. Pergola Restaurant daw, alas 7 ng gabi. Anong plano mo ngayon? Alam Paul, pasensya ka na. Nabala pa kita. Sinamahan mo pa ako. Ayos lang. Sinusulit ko lang yung oras. Baka kasi tanggapin ko na yung trabaho dun sa Indonesia. Tata. Sandali lang. May sabihin ako sa'yo. Ano yan? Anong ibig sabihin nito? Huwag mo nakitaan si Francis. Umuwi na lang tayo, Tata. Bakit? Hindi kita maintindihan. Tagal na kitang mahal. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Tata. Papatunayan ko sa'yo na mas okay yung boyfriend kaya sa Francis na yun. Gagawin ko lahat. Liligawan kita. Sabihin mo lang na may chance ako dyan sa puso mo. Hindi ko tatanggapin yung nag-aantay sa aking trabaho sa ibang bansa. Tata. Piliin mo lang ako, please. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ligawan kita, Tata. Hindi ako aalis dito. Sabihin mo lang. Kaya nagpapaulan, Tata. Bakit ngayon ka lang? Sabi mo alas 7, alas 10 na kaya. Uwi na ako. Ba't ka uuwi? Yan, tagal mo dumating eh. Ano naman kasi alam mo, hinihintay mo ako, Tata. Hindi ko kayang tiisin na makita kang mabasa sa ulan. Kaya nilapitan na kita.
So wala ka talagang balak na kitain ako. Para saan pa? Nakita ko kayo nag-uusap ni John Paul. Inuusap ka niya. Nakiusap siya kung pwede siyang piliin. Sinakap mo siya. Ang tanga-tanga ko, Tata. Yeah. I respect you if talagang pipiliin mo si John Paul. Ano ang pinagsasabi mo? Wala naman kami ni John Paul. Ano ibig mo sabihin? Jampol, sa tingin ko, mas mabuti kung tatanggapin mo yung trabahong gusto ibigay sa'yo sa ibang bansa. Ayoko naman na ako pa yung makahadlang sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. No, tatay ko yung pangarap ko eh. Isang karangalan para sa akin na mahalin mo ko. Pero alam mo, sobrang bait mo. At yung kabaitan mo, yung pagmamahal na gusto mong ibigay sa akin, hindi ko deserve yan. Gusto ko din maging masaya ka. I'm sorry. Pinagsasabi mo. Niyakap ko si John Paul, tsaka kinausap ko siya kasi nagpaalam na ako sa kanya. So, ibig sabihin ganito na. Kasi ikaw yung pinipili ko, Francis. Napatawad na kita. Lahat ng galit ko sa'yo, yung hinanakit ko sa'yo dahil sa mga pinagdaanan natin. Wala na yun. Natitira na lang sa akin yung mamahal na meron ako sa'yo. Pinipili kita kasi mahal kita. Maganda ka, Tata. I've always kept this necklace on my bedside. Tinatanggal ko lang po siya kapag may taping ako or may shoot. Pero all my life, patago kong hinahanap ang tunay kong mga magulang. Lalo ng aking papa. Oh! Wait.
Mommy's just calling. I'll just take this call. Go ahead. I am just not really comfortable that she's calling me Mama. Because I have a very strong feeling na may kinalaman siya sa pagkakalason sa akin. Bilang ama niya, sisiguraduhin ko na hindi niya nauulitin yon. Sabihin natin mali yung pagpapalaki ni Vivian sa kanya. Pero itutuloy ko yun. Itatama ko yun, Margaret. Nandito na si Venice sa atin. Gagawin kong lahat para palakihin siyang tama. Babawi ako sa kanya bilang ama. Hali na kayong dalawa kumain na. Ito na. Thank you. Kain na rin kayong dalawa. Kain na kayo! Kain na! Kain na. Let's go! Akalain mo nga naman ang daming nangyari nitong mga nakaraang araw. Pero ang pinaka nakakagulat, yung anak pala ni Sergo, si Venice. Ay, nako, totoo po yan. Kahit ako nagulat sa mga pangyayari. At naman po talaga tayo nagulat. Pero personally, hindi ko na iniisip. Kasi merong mas mahalagang bagay na dapat pagtuon mo pansin. Nakakahiya. Tata. Bakit? Teka. Tata, I should have done this earlier. Honestly, ano yun? Tata. Dati, hindi ko alam kung anong gusto ko. Totoo talaga yung mga sinasabi nila. Na wala akong tapang. Wala akong sariling pagpasya. Pero nagbago yun lahat nang dumating ka sa buhay ko. At sigurado na ako, Tata. Roberta, Tata, magbanwa. Palangga, tagid ka. Will you marry me? Oo, Francis. Talangga naman ka. Ako yung flower girl! Ako yung flower girl! Ako yung flower girl! Ako yung flower girl! Mabuhay ang bagong kasal!
Ano ba? Wala pa? Kakasal pa lang, excited ka? Sorry. Alam nyo, masayang-masaya ako para sa inyo, Tata at Francis. Nahanap ninyo ang isa't isa. Chapol! Magkunos dili ka! Ganun talaga sa pag-ibig. May nananalo, may natatalo. Masaya ako para sa inyo, Francis. Ingatan mo to, ah. Ingatan mo si Tata. Alagaan mo siya. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Pangako, John Paul. Iingatan ko si Tata sa buong buhay ko. Mamahalin ko siya habang buhay. Jampol, anak, okay ka lang? Ha? Opo, no. Well, now, you don't need Francis. Dahil ikaw na ang eredera ng mga Palma. Ikaw pa rin ang nagwagi. Ngayon, kung hindi ka pa kumbinsido, come here. Look. Nag-withdraw ko ng konti dun sa perang dineposito ni Sir Gov sa account mo. Konti lang to. Kumpara dun sa perang mamanahin mo bilang eredera ng mga Palma. Do you know that I used to just dream about this? Yung mahiga sa pera. And it's happening now, Venice. At hindi lang basta milyones. Kung hindi pati negosyo, ari-arian, at lahat ng ito, mapapasa iyo na. Soon, Venice. At syempre, sa akin din. What's wrong? Huwag mo sabihing iniisip mo na naman yung pesteng tata na yan, ha? Forget about Francis! Eredera ka na ng mga Palma. Totoo pala yung sinasabi nila, Mommy. Na malalaman mo lang yung halaga ng isang tao kapag wala na sila. I am supposed to be happy right now. Pero hindi ko magawa. Knowing that the person that I love and be mine. Mahal ko si Francis.
At hindi ako papayag na makuha siya ng tata na yon. Ay, sakit. Ang bot. Agoy. Ay. Nandito na po ang pagkain niyo, madam. Kanina pa po kayo hindi kumakain. Kaya dinala ko na po dito. Ikakaintindi sa ginahambal ko sa imo? Ha? Ano ka, bungol? Ayokong kumain. Ha? Abi, paguan na di! Bad na! Madam, bakit niyo po tinapang? Malalagot po ako sa ibog nito. Lola, sweet. Wala kasi sa usapan natin yung installment! Parang gusto ko mag-date bukas eh. Pwede naman to, di ba? Nauubos na yung pasensya mo? Kasi yung sa'kin, ubos na! Pero naman, sisirain ko yung mukha mo! Sisirain ko yung buhay mo! Si Sergov po ang nakabuntis kay Carmen? Oo, nahanap na namin yung anak nila eh. Ay, sino pong anak? Si Venice. Sa akin ho ibinili ni Carmen ang anak niya. Sinungaling ka! Impostor!